And ito, Panyero, marami nang may gustong nag-aantay ng pananaw mo sa pinakamainit na topic ngayong linggo, which is the consolidated answer ad cautelam filed by the legal team of our Vice President Sara Duterte in the impeachment proceedings. For our listeners, ano po ba itong sinasabi na answer ad cautelam? And why do you think her lawyers chose this approach in the impeachment proceedings? May strategy ba behind? Ganito lang, no? Hindi ako parte officially sa defense team ni VP Sara. So it might be inappropriate and unethical on my part to give my opinions. But just the same, I believe that the people also have to know what is on my mind, di ba? So, yun lang po. You have to take my opinion as it is. Hindi po ako parte doon sa kanyang defense team. Okay? So, sa trial niyan, kung sana walang trial, ang masasabi ko lang, may rason bakit ginawa yan. Ang tingin ko niyan as a practicing lawyer is ang answer ad cautelam, ang ibig sabihin lamang niya, answer just in case. Mga ganun ba? Answer just in case. Okay? Just in case what? Okay? Just in case you proceed further, or just in case you decide it against me anyway, at least we have an answer. Yung mga ganun. Kasi nga po, kung ako naman on the defense side, I would perhaps tackle the case the same way so that the prosecutors later on would not know as to what are my real defenses once in case this gets to trial. Gets nyo? Kasi kung dito pa lang sa prosecutor's level, dito pa lang sa determination of probable cause level, whether or not there is sufficiency of substance level, no, akin to a prosecutor's level yan kung sa criminal cases sa aking pananaw. Pero ang grabe lang dito, kay medyo mapolitika. Sa pananaw ko kasi, kung iratsada mo na lahat ng mga depensa mo dyan, as a practicing lawyer, kaya nga nagmamadali kami kasi may 1:30 hearing pa ako. So, malalaman na nila, mapag-aralan na nila, ganun pala. Ganun pala. Hindi pala talaga kay Sara yun. Kay VP Sara yung property na yun. Binigay lang pala sa kanya para maging abogada, yung pagkabago niyang abogada. Mga ganun. Isa lang yan, ha? Na sinabi ko. So, papag-aralan din nila ngayon. So, pagdating sa trial, medyo marami nang nalaman yung prosecution, mahihirapan na yung defense. No? It's not really a simple case of telling the truth. It's a case of when you tell the entire truth. When the case can be defeated based on certain legalities, such as dito, klaro naman talaga, na wala talagang due process, wala talagang ultimate facts. Nagpadala ako ng letter doon pa lang sa Committee on Justice, the night before mag-tackle yung Committee on Justice. No? I already questioned the 4 complaints because I argued that the first 2 complaints were really early. No? Kasi in the first original decision that we won in Duterte and Duterte versus House of Representatives and Torreon versus House of Representatives, yung original decision was really clear that whatever impeachment complaints that can be filed should be filed on February 6. Itong dalawa prior to February 6. So doon sa letter ko, I emphasize that they were premature. Pagka kinabukasan, I don't know why they did it, kasi gabi ko yun pinadala yung sulat, they withdrew the second complaint. And it was a tactical move because I also claim that the third complaint is congenitally infirm. It was void. Why was it void? Because it was endorsed by Representative De Lima. And the second complaint was likewise co-endorsed
by Representative De Lima. Of course, they will say, oh, ganito na naman, yung anong two views on the matter. Oh, sasabihin nila, there is no prohibition under the 1987 Constitution that a congressman can only endorse once. True to you. But just because there is no express prohibition, it is already enshrined, ingrained. Why? Because an endorsement of an impeachment complaint of a high official of the land is actually a recognition on your part that you agree in whole and in truth the entire allegations of that complaint. So therefore, it is my humble contention that it is a sacrosanct process. How can you endorse wholeheartedly an impeachment complaint and at the same time, oh, by the way, I also endorse this complaint? You cannot do that. You are talking of highest officials of the land, the second highest official of the land, 32 million, and then you say, I wholeheartedly support the complaint, and at the same time, I wholeheartedly also support this complaint. What does that tell you about forum shopping? Okay? So, what does it tell you that an endorsement is actually a sacrosanct act as an elected official likewise of a land? So that is my contention. On the fourth complaint, I also said that this fourth complaint is likewise congenitally infirm. Why do I say that? Because they are mere reiterations of the past complaints. Okay? While it may be true that, Madriaga is an addition, his affidavit was an addition, but that cannot constitute as the declarations there are not ultimate facts which would qualify the crimes which are actionable or considered as impeachable, such as the grave violation of Constitution and other crimes that are listed in the 1987 Constitution. So, yun nga lang, ang ginawa ng Committee on Justice, nag-decide sila na sufficient in substance. Okay? Pina-answer na nila ngayon si VP Sara. Yung answer nila, answer ad cautelam. Para mapakita ng depensa, sa tingin ko lang, pwede ako magkamali ha. Pwede akong magkamali. Ang babright ng mga lawyers ni VP Sara. So, ang sabi nila, yung ginagawa ninyo ay mali pa rin kasi you violated your due process, yung complaint nila, hindi ninyo in-apply yung standard na inyong ginamit pag-dismiss doon sa kaso against kay Presidente Marcos. May House Committee resolution yun na ano nga ba yung number nun, 311 ata yun, na nakasaad doon, dinismiss ninyo kasi sabi ninyo walang ultimate facts yung mga cases against Presidente Marcos. So, ang sinasabi ng depensa, kung ginamit niyo yan na standard kay Presidente Marcos na complaint, gamitin rin ninyo dito sa standard ni VP Sara. Bakit hindi niyo ginamit? No? What is good for the gander should be good for the goose. Sa amin yan mga abogado. Kung in-apply nyo yan doon kay Presidente Marcos na standard, i-apply din ninyo dito. Anong resulta? Wala ding not sufficient in substance. Yun lang po. Grabe, di ba? Hindi nagiging ng paliwanag. Sa totoo lang sobrang meron na ang galing ni VP Sara yung kinasa ng mga lawyers, yung lawyer niya. Parang pang Harry Potter din yun. Paano pag hindi ka abogado, wala kang kilalang abogado, tapos nakikinig ka lang, maniniwala ka. So ngayon, pag ginagamitan tayo ng mga ganyang salita, we need to be careful. Di ba? Buti na lang may attorney Torion tayo at attorney Yvette. Tama yan. Attorney Yvette, parang kapag papatuloy he's able to explain it clearly, no, na kayang maabot, no, ng ating mga listeners, sa ating mga viewers. It cannot get any simpler than that, no, na galing sa isang batikang law din. Mantakin nyo, no? Yung authority na nagsasalita sa harap ninyo ngayon ay siya mismo yung nagtuturo ng batas sa kanyang mga estudyante. And so moving forward, Panyero, the public expects impeachment proceedings to move quickly, hindi ba? Kasi nga, ano nga yung nakalagay sa sa Constitution natin?
Yung Forthwith. forthwith daw. Yung Oo, forthwith na yan. Oo. Okay. So the question is, what are the most common misconceptions of Filipinos about how impeachment proceedings actually work under the Constitution? Ito, sinasabi nila, hala, na-impeach na si Inday, hindi na makadagan usab, hindi na makatakbo uli. Oh, eto ganito ha, iklaro ko talaga sa inyo para kunyari, pareho na medyo matalino na tayo kasi ako hindi ako matalino nag-aaral lang talaga ako Oh, so yung impeachment kung maabot na yung 1/3 vote po doon sa House of Representatives, i-correct mo lang din ako kung baka mali na rin ako, ma'am ha. Si Inday impeach na. Technically impeached na siya, pero hindi pa siya guilty hindi pa siya pronounced guilty. So hindi pa rin siya disqualified. Wala pa yung mga consequent na mga penalties for impeachment. So merong articles of impeachment yan na gagawin yung yung House of Representatives at ipasa doon sa Senado. Doon sa Senado naman ay magta-trial doon forthwith. Pero kinakailangan may 2/3 vote doon. Kung maabot yung 2/3 vote na 16, hindi yan, maski 23 na lang sila, 20, 16 pa rin ang kailangan yan ha. O, hindi yan ma-reduce. Kaya yan din ang problema nila. Maski makaabot sila ng 1/3 vote, which I hope will not happen, okay? Para hindi na tayo masyadong magulo. Ang dami nating problema wala nga tayong klarong ginagawa para sa mga OFWs doon sa abroad tayo, dagdagan pa natin ito. Ang mahal-mahal na ng gasolina. Oo. Ang sa atin dito pinag-uusapan, impeachment Inday. Grabe naman ni Ma'am BP. Sana all. Oh. Anyway, yung sa Senado, kung simba ko may 2/3 vote, one of the consequent penalty doon is yun ang hinahangad nila. Ano yung hinahangad nila? Yung perpetual disqualification to hold public office, tapos aside from removal. So, ever, kung mangyayari yan, hindi na makatakbo si Ma'am Inday. Dahil sa mga walang pasihanan ng mga complaint na yan. Yun yung inaasam-asam nila. Kasi alam nila na maski sino pang ilagay nila, matatalo ngayong 2028. Kaya nga, by hook or by crook, itry talaga nila yan gagawin. Tayo namang taong bayan, we have the moral responsibility to prevent that from happening. Kasi kung mangyayari yan, wala na tayong choice. Sinong kung maya si Ma'am Inday, baka ma-force din tayo na i-field na lang siguro mas matapang din yun, si Congressman Pulong o si Mayor Baste. Diba? By 2028, 40 na si Mayor Baste on the day of the election Di si Baste, naku, baka marami din magbubuto nun, especially yung mga babae. Baka makakuha na lahat ng mga female voters. So, kaya mag-isip-isip din siguro yung grabing magbigay ng problema kay Ma'am Sara. Ang daming problema lang binibigay kay Ma'am Sara. Mag-isip-isip din kayo kasi may mga alternatives din Pero sana hindi yan mangyayari because it is for the betterment of our country. We need really a leader like Ma'am Inday in our times. Yes. Attorney Yvette, pwede kong dugtungan? Sige po. Gusto ko lang po i-remind ng mga kababayan natin, wala kayong napapansin. Puro delubyo ang dumadating sa atin. Earthquake, baha, sakit. Ngayon, sinabayan pa ng gera. Pero anong focus ng ating gobyerno? Anong focus po nila? Isa lang. Why? Bakit sila takot na takot? Nagsanib puwersa lahat ng iba't ibang kulay except green except green. Sa totoo lang, dito pa lang, mag-isip na po kayo. Hinaharangan nila yung tunay na dapat makamtan ng sambayan ng Pilipino. Ang mabigyang katarungan, ang mga nangyari sa atin, at matigil na ang pagdarahop ng ating bayan na magpahanggang ngayon hindi nalulutas.
Flood control, baka nakakalimutan nyo, balikan. Bakit ka mo? Panglihis. Bakit nakatutok kayo? Puro Sara, impeach Sara, Sara Lustay, Sara Waldas, Sara si Piatos kung nakakapagsalita lang at si Mary Grace magmumura na yan. Ba't ba ginagamit niyo ako? Nagtatanga-tangaan sila at nagpapanggap na kala mo talaga totoong-totoo. Turo sila ng turo kay BP Sara pero nakalimutan nila, 4 na daliri nila nakaturo sa kanila. At ngayon kailangan magbalik tanaw tayo. Ano bang meron kay Sara? Bakit kailangan nilang sirain sa tao? Bakit takot na takot sila? Kasi yan na magiging katapusan ng mga ginawa nila noong pa na hindi natin natutuklasan. Lumalabas na isa-isa ang mga katotohanan kung papaano nila binalahura ang ating bayan at nagiging sunod-sunuran tayo sa kanilang lahat dahil akala natin yun po ang tama at para po talaga sa bayan ang lahat ng kanilang adhikain at plano. Eh ngayon na lumalabas ng totoo, kailangan pa pala may isa pong makulong. Doon pa lang magtaka kayo. Bakit kailangan tanggalin mo sa bayan natin? Kung talagang siya ay nasasakdal, pwede siyang kasuhan dito. Bakit ibang bansa ang hahawak sa kanya? Doon pa lang po magtaka kayo, nilihis, tinago, tinanggal yung tatay. Akala nila, magagawa nila ito, nakalimutan nila yung Diyos. Talaga ngayon ko na-appreciate lahat eh. Nakikita natin, no, attorney? Attorney, grabe talaga. Nakikita natin talaga yung nangyayari. Niloko nila tayo, niloko nila ang tinaboy nila ang Pilipinas. Kaya habang may naninindigan, mga kababayan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit isa na lang yan, basta may naninindigan. Sa mga vloggers, please, nakikiusap po ako, huwag kayong manawa. Ang ating laban ay hindi laban pansarili, hindi laban pang maleta, hindi laban para sa mga pamilya lang natin. Ang laban na ginagawa natin at paninindigan ay laban natin para sa ating inang bayan, ang Pilipinas. Salamat po sa inyo at huwag po kayo hihinto. Dahil hindi po kami hihinto hanggat hindi nakakamta ng hustisya para sa bayang Pilipinas. Attorney, please. Yes, susugan ko lang po, Kapenya, Attorney Torion. Dito sa impeachment proceedings, kayo po bilang litigator, ano po ba ang in-expect ninyo na nakapaloob dun sa complaint? Dapat po ba kumpleto na yung ebidensya bago nila pinasagot si VP Sara? Dapat. Kasi kung mag-file ka ngayon ng kaso ng ordinary criminal case, the standard by which the DOJ is setting and which was affirmed by the Supreme Court recently is reasonable certainty of conviction. How much more when you are trying to impeach a high official, the vice president at that, voted by 32 million pesos. Pesos ba? 32 million people. 32 million voters. No? So, ang aking, aking masasabi niyan is the complaint itself must be complete in itself. Hindi yung maghihingi ka pa ng mga sabina just to prove your case or to strengthen your case kasi ginawa yan dito sa kaso na ito ngayon eh. Yes. Right after the determination of sufficiency of the complaint, in form, nag-move ata si kasama ko pa naman na Dean. Kaibigan kami niyan na former Dean din. Nag-move for issuance of subpoena. To my mind, that is an admission of weakness that they don't have the necessary evidences to link VP Sara to the crimes that they allege. I would like to I would like to have a parallel comparison kasi nga etong nasa House Justice Committee pwede natin to ihalintulad sa proseso ng piskal, tama ba, Panyero? Yes. Okay, ngayon punta muna tayo dun sa mga piskal. Kapag ikaw ay nagreklamo, ito ang aking reklamo, ito yung pamamaraan niya, paano niya nagawa yung krimen.
ito yung aking salaysay at ang aking salaysay ay may suportang ebidensya. Panyero, paki-inform ang ating mga listeners, si Piskal ba, kapag sa tingin niya kulang yung ebidensya, pwede ba siyang magsampina para tulungan yung nagrereklamo? Sa fiscal level ito, hindi sa impeachment, yung fiscal lang muna. As a general rule, wala eh. Wala talaga siyang power doon. Ang magawa kasi under the rules on criminal procedure is, he will also, ngayon nga, meron ng initial determination. Alam niyo ba yun? Mag-file ka ng kaso sa fiscal, meron na silang initial determination. Uy, kulang itong hindi namin tatanggapin yan. Kulang yan. Ganun eh. Tapos, i-comply mo na naman. Ito, okay. Pwede na ito. Meron silang form na kung fill upan. Kasi kung kulang yung mga ebidensya mo, hindi nila tatanggapin yan. Tapos, kung nyari, na-comply na yun sa initial determination ng assessing prosecutor, mapupunta na yan ngayon doon sa prosecutor mismo. At the most, ang prosecutor na gagawin doon, clarificatory questioning lang. Huwag mo siya gawing investigator mo. Kasi at that level, yung prosecutor is still the instrument of state. So siya yung kung meron ba talagang justisya. No? Ang kanyang determination is only to determine probable cause. Pero at that time, hindi siya pwede mag-side completely doon sa complainant. Kasi he also has to respect the right of the respondent. Oo. Kasi instrument of social justice ang niyan, yung prosecutor. Pero pag tingin niya, kompleto na yon sa tingin niya na may reasonable certainty of conviction na siya, mag-iiba na yung suot niya. Prosecutor na ako ngayon. So ang ko dito, base dito sa mga ebidensya na ganito, okay, pwede na ito isampa sa korte. Okay? Pag doon sa korte, ma-realize niya, nandun na sa Senado kung sa Senado na. Natin. Doon, kung i-apply natin doon sa, sa korte, I have to concede in order to be objective. Under our rules doon sa prosecution, it may be possible na mag-add sila ng mga evidences doon on the trial level. Pero of course, i-oppose din naman yan ng defense. It will really be opposed by the defense because you did not give us the chance to peruse the same. Okay? So, yun po ang Pero doon sa prosecutor's level at saka sa tingin ko sa House of Representatives level, limited po sana yung role nila. Yun po. Yon. Malinaw yung paliwanag ni Attorney Torion na pagdating sa House Committee on Justice, hindi sila pwedeng tumulong sa kahit na anong panig para makapagkuha ng karagdagang ebidensya. Kung naglatag ka ng reklamo, kumpleto na dapat yan. Kumpletos recados, kasi part din ho yan ng due process na tinatawag natin. Due process on the part of the respondent, in this case si VP Sara, kasi maglalatag ka ng reklamo kung sakaling sinagot na niya yan ng hindi ad cautelam. Tapos wala ka pa palang ebidensya, tapos tsaka ka lang naman magpapasok. Hindi pa pwedeng hindi na naman niya sagutin yung mga ebidensya niya. Wala nang katapusan. Wala nang katapusan itong proseso. Kaya yun ang pinapaliwanag ni Attorney Torion sa nakikita niyang nangyari dito sa paglatag palag ng mga reklamo at sa naging tugon ni VP Sara ngayong linggo.